Sa unang pagkakataon, matapos ang kanyang termino bilang Pangulo ay sumalang sa investigasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa investigasyon sa Senado ay pinaninindigan ng dating Pangulo ang kampanya ng kanyang administrasyon na War on Drugs. Si Troy Gomez, magbabalita live. Troy, magandang gabi! Kyle, magandang gabi sa inyo. Umabot sa 8 oras ang ginawang pagdepensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa War on Drugs. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, binigyan diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magsusori sa kung anuman ang nangyari sa kampanya kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Pero kanya rin sinabi sa pagdinig sa Senado na aakuin niya ang legal responsibility dito. Ibig sabihin, handa siyang akuin ang responsibilidad sa kung anuman ang nagawa na mali ng pulisya sa pagsunod ng kanyang utos bilang presidente noon. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Sinabi rin ni Duterte na bilang Pangulo ay kanyang isinulong ang drug war o Oplan Tukhang noon para protektahan ang mga Pilipino. Ito anya ay hindi patungkol sa pagpatay ng mga tao, kundi ito ay para sa bayan para masugpo ang iligal na droga tulad ng shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs na sumisira sa buhay ng tao. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Nilinaw din ng dating Pangulo na kanyang inabisuhan ang pulisya at kasundaluhan na huwag abusuhin ang kanilang otoridad at kapangyarihan. Ngunit kanya ring ipinunto na responsibilidad ng pulis na supilin ang panlalaban sakaling ayaw sumuko ng mga kriminal. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga pulis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko. Sa kabila nito ay ibinigyan diin din ni Duterte na hindi kriminal ang kanyang tingin sa mga nalulong sa iligal na droga. Anya, parehong biktima at pasyente ang mga ito na nangangailangan ng tulong medikal. Kyle, matatandaan na sa war on drugs ng Duterte administration na ang mga drug suspects or ang drug mga users matapos silang mahuli ay agad naman itong mga isinaisa ilalim sa rehabilitation. Mula dito sa Senado, Troy Gomez ang ulat. Balik sa inyo, Kyle. Alright, maraming salamat Troy Gomez.